merong lumabas sa akin, guys. Pasintabi lang talaga. Ipapakita ko dito, pero iba black and white ko na lang. So, trigger warning muna. Kung ayaw nyo makita, skip nyo na tong video na to agad. Sana mawala na yung pain, guys. Hindi ako makatulog. Umaga na. Bakit ako niraspa at na-biopsy? Kwento ko yun sa inyo ngayon. Kung hindi nyo pa napapanood yung mga videos ko dati, meron akong myoma. Yun talaga yung pinakasakit ko. First time ako na-diagnose ng myoma nung 2022 kasi laging heavy bleeding pagka nagkaka-period ako. Tapos pinakamalalang bleeding nun nga nung August 2022. Kinailangan akong salinan ng 5 bags ng dugo nun. Meron akong video sa YouTube channel ko. Kung gusto nyo malaman kung paano nagsimula lahat ng yun, panoorin nyo na lang yung video. Anyway, ayun nga, so nung na-diagnose ako ng myoma ng 2022, binigyan lang ako ng gamot na tinuturok siya sa tiyan or sa puson. Medyo pricey yung gamot na yon para akong nag-menopause ng 6 months at doon nagsimula akong magkaroon ng hormonal acne. Pagka kasi tumigil yung period mo, pag hindi ka na nagbi-bleeding, pwedeng lumiit yung myoma kasi parang nag-feed sila sa period mo, sa regla mo, parang ganon. Lalo na yung klase ng myoma ko, ang tawag sa kanya submucous. So kapag ka submucous siya, talagang grabe ka mag-bleed. So, after 6 months ng treatment ko na yun na para akong na-menopause, ang pangalan ng gamot, Zoladex, hindi masyadong lumiit yung myoma ko. Lumiit man siya, pero parang mga 1 cm lang. So, yung huling check-up ko na nakita nga na hindi masyadong lumiit yung myoma ko after taking the Zoladex for 6 months. January 2023 pa yon. At isa sa pinaka-pinagsisisihan ko kasi after nun, hindi na ako nagpa-follow-up check-up. Ang nasa isip ko rin kasi nun, hindi naman na din malakas yung bleeding ko. So, yan ko na lang, parang ganon. Tapos, confident din ako na baka mas lumiit pa naman ng konti yung myoma ko kasi even though na-chinek ako ng January 2023 at yun yung last na Zoladex ko, hindi pa ako nagkaroon until April 2023. So, ang iniisip ko nun, oy, okay to, hindi pa rin ako nagkakaroon, so baka lumiliit pa rin yung myoma ko. So, fast forward ng November 2024, medyo lumalakas na naman yung bleeding ko. Well, hindi na siya katulad nung August 2023 na kinilangan kong salina ng dugo, pero napapansin ko na mas lumalakas na naman siya, tapos ang tagal ko na talagang meron, like isang buong buwan meron akong bleeding. Tapos, medyo may pain na rin talaga. Nung unang beses na nag-heavy bleeding ako at na-hospital ako, may pain din talagang kasama nung sobrang sakit talaga. Natakot na ako na dumating na naman sa kailangan akong salina ng dugo at baka sobrang sakit na. So, nag-decide na ako na magpa-check up na ulit. So, doon ako nag-decide magpa-check up sa malapit na hospital sa amin kasi nagpa-check up doon before yung hipag ko tsaka yung mga pamangkin ko, yung mga anak niya. Tapos, medyo affordable kasi sa hospital na yon. So, doon ko naisipang magpa-check up. So, ayun, November 2025, nagpa-check up na ako sa kanila and may mga test na pinagawa sa akin and of course in ultrasound ako ulit. Ang medyo positive doon, hindi siya sumobrang lumaki pero lumaki siya of course kumpara nung huling ultrasound ko and understood na yun na talagang lalaki siya kasi nga napabayaan ko ng 1 taon mahigit eh. Anyway, maliban sa ultrasound may mga laboratory test nga na pinagawa sa akin and nakita na meron na din akong hypertension and type 2 diabetes. So yes, meron na rin akong mga gamot ngayon para sa mga sakit na yun. Mamaya natin mas pag-usapan yan. So simula nung nagpa-check up ako sa hospital na to, ayoko sabihin kasi kung saan. Yung unang beses nagpa-check up ako sa Capitol yon. Sa pangalawa naman, itong November 2024 na, ayokong sabihin kung saan sila kasi meron akong hindi naging magandang experience sa kanila which I'm going to tell you in a different story time. So ayun na nga, simula nung nagpa-check up ako sa kanila ng November 2024, ang pinaka-main na ginawa talaga is yung ipatigil yung bleeding ko. So una, binigyan ako ng oral pills, I think it's called Provera. Tumigil lang yung bleeding ng ilang araw tapos bumalik na rin siya. So, simula November hanggang February, pabalik-balik talaga ako sa ospital. Pabalik-balik talaga ako sa mga check-up, laboratory, kung ano-ano. Kaya talagang hindi rin ako nakapagtrabaho ng maayos ng ilang buwan na yun. Kaya kailan lang ako nakapag-start ulit gumawa ng videos. So, ang ginawa sa akin ng OB, dalawa kasing OB ko doon, mag-ina sila. Yung unang nakausap ko doon, yung daughter. So, siya yung nagbigay ng Provera sa akin. Tapos, nung bumalik ako sa kanya, pinag-birth control pills niya na ako, which is called Lizelle. In-start ko na siyang inumin, pero meron pa rin akong bleeding, hindi pa rin siya talaga tumitigil. Hihina, lalakas, parang ganun kasi lagi yung period ko kapag kasi may myoma ka, abnormal bleeding talaga. Nung araw na bumalik ako para sa follow-up check-up ko sa kanya ng pangatlong beses na yata, ang nakaharap ko na yung mother. Maalin sa kanila yung, basta kung sino yung matapatan mo sa kanila, yun yung mga kausap mo that day. Anyway, nung nakaharap ko na yung mother, siya yung nagturok na sa akin. I think parang Provera din yun, pero rekta na siya, tinuturok na siya sa'yo. Yun talagang 1 buwan mahigit, tigil yung bleeding ko doon. So,
So, bukod dun sa tinurok sa akin, tuloy-tuloy pa rin yung pag-take ko nung Lizelle pills. So, ito na nga, nung bumalik ako ng January sa kanila, pina-ultrasound ako ulit para lang makita daw kung may progress na ba. Pero okay na rin talaga na pina-ultrasound ako ulit noon kahit na isang buwan pa lang kasi nakita na kumakapal yung matres ko. Nung unang ultrasound ko sa kanila ng November, nasa 1.05 cm yung matres ko. Actually, makapal na yon. Yun yung endometrium lining nating mga babae. Sabi ko, ba't ang laki ng tinalon? Natakot rin talaga ako doon kasi doon sa hospital na yon kung saan nga ako nagpa-check up, lagi kong naririnig sa kanila yung cancer. Na sa edad ko daw na ganito, prone sa mga ganung sakit. Pero parang tinatakot talaga yung dating sa akin. Parang tinatakot ka. Well, kung yun ang style nila para mas, alam mo yun, mas alagaan mo yung sarili mo, sa akin hindi nag-work yung ganun kasi natatakot lang ako. Kaya full of anxieties ako nung mga panahon na yon. Nagpe-pray lang ako. Syempre, napapaisip din ako, diba? Actually, sabi nung OB na mother sa akin nung nakausap niya ako nung una, dapat daw sa ganitong edad ko na wala pang asawa, wala pang baby, dapat daw nagpaparaspa ako. Hindi para yon pampagaling or pampatanggal nung myoma. Pero para ma-check kung meron akong mga ibang mga sakit or condition na. Kasi nga prone daw ako sa mga ganong sakit na. Kaya nung January na in-ultrasound nila ako na kumakapal na nga yung matres ko, sabi niya sa akin, ito na yung sinasabi ko sa'yo na dapat nagpaparaspa ka. Ayan, malaman natin kung ano na yung mga sakit mo. Nung sinabi nga nila sa akin na kailangan ko na magparaspa, parang hindi pa ako ready. Hindi pa ako ready yung personally sa sarili ko lang ganon. Parang natatakot pa ako. Tapos ang ginawa ko nun muna, nag-research lang ako kung kailangan na ba talaga raspa kapag ka ganon nakakapal. Unfortunately, kapag ka ganon na pala talaga kakapal na 3 cm, kailangan talagang raspa na. Marami akong pinanood ng mga OB, international and local. Pareho kapag ganun yung mga case, kailangan talaga raspa na. Kasi kailangan makuha yung kumakapal na yon at malaman, kailangan talagang i-biopsy siya. Kailangan malaman kung ano yung kumakapal na yon. Just hearing the word biopsy, talagang natakot ako. Kasi diba, usually mga biopsy na ganyang salita, related siya sa big C na sakit diba? Actually, yung nanay ko, simula nung nalaman niya yun na kailangan akong i-biopsy, grabe hindi na siya nakakatulog. Grabe din yung anxiety and depression na nangyari sa kanya. Sabi lang ng mga OB ko, kung hindi pa nga ako ready magparaspa, kailangang i-monitor lang muna nila ako. So sabi ko, sige, i-monitor nyo na lang po muna ako. Pero fast forward sa end ng January, biglang nagkaroon na ako. And as days passes by, lumalakas yung period ko. And then, nung ika-4th day na nagkaroon ako ulit, sobrang sakit na niya. Like, parang malalang dysmenorrhea. Grabe talaga yung cramps, tapos may kasama ng bloatedness, dighay ako ng dighay, acid reflux. By the way, kapag sumusumpong yung bleeding ko, kahit nung unang beses na na-diagnose ako ng myoma, yung pain laging may kasamang acid reflux. Basta yung attack ng myoma ko, ng bleeding ko, ganyan, lagi siyang may kasamang acid reflux, nangangasim yung sikmura. So sabi ng OB ko, baka daw nga kasi yung myoma ko, nape-press niya na yung mga laman loob ko. So baka ang nape-press niya sa akin, yung gut ko na gano'n. So, yun nga, sobrang sakit na niya. Tapos, dighay ako ng dighay. Sobrang laki ng tiyan ko. Malaki talaga yung tiyan ko kasi mataba ako, diba? Pero iba yung laki ng tiyan ko. Like, talagang buong-buo yung laki. Yung pain niya, kumakalat na siya sa likod, sa tagiliran, sa groin, sa singit, ganon. Iba na talaga yung nararamdaman ko. Kaya kahit hindi pa schedule ng follow-up check-up ko sa kanila, bumalik ako agad dun sa mga OB ko. So, nung bumalik ako noon para magpa-check up, ang pinagawa lang sa akin noon, CBC at saka urinalysis kasi baka daw may UTI din. Kaso, yung balik ko na yun sa mga OB ko that time, dun sa hospital kung saan ako nagpapa-check up, yun yung pinaka-last na punta ko sa kanila. Nagkaroon na ako ng bad experience sa kanila na sabi ko na talaga sa sarili ko, ayoko na dito. Basta, ang resulta lang ng CBC tsaka urinalysis ko doon is yung CBC, yung dugo ko okay naman, pero sobrang taas ng infection ko, yung sa wiwi ko, ganon. So, hindi ako binigyan ng gamot doon sa hospital na yun kasi may iba silang pinagawa sa akin, tsaka ako nakikikwento na lang yun talaga, guys, dahil mahabang kwento rin siya. Doon na ako nag-decide na mag-switch ng OB. Actually, matagal na naming iniisip na kumuha ng second opinion sa ibang OB, pero nung araw na yun, talagang sabi ko, okay, iba na talagang OB yung tatanungin ko ngayon. So, kinabukasan, check up ng kapatid ko, si Mama Misty, kasi buntis siya ngayon, diba? So, sumama ako sa kanya dun sa OB niya. And yung OB niya, yun na yung OB ko ngayon kasi unang kausap ko pa lang sa kanya, alam mo yung kampante ka na agad. Yung mga in-explain niya sa akin, katulad din naman sa mga sinasabi ng mga previous OB ko, pero mayroon siyang mga sinabi na hindi nasabi ng ibang mga OB ko. May mga option siyang binigay sa akin na hindi binigay na option sa akin ng mga previous OB ko. Sa sobrang ganda ng explanation niya, hindi kailangang mahaba yung explanation, pero gets na gets mo. At saka yung alam mo yung iba talaga
kapag kapalagay yung loob mo sa doktor mo. Guys, mahalaga yon. Kailangan talaga yung comfortable ka and kampante ka sa doktor mo kasi mas feeling safe ka kapag ka ganon. Tinapos ko lang yung eye makeup ko guys para mas mag-focus na ako. Ang hirap kasi mag-focus kapag ka nag-eye makeup. Naalala ko lang guys, yung huling check-up ko dun sa previous OB ko na mag-ina, pina-ultrasound nga pala ako ulit. Since nag-bleed na ako ulit, baka daw numipis na yung mattress ko, so pina-ultrasound niya ako ulit. Kaso it turns out na nasa 3 cm pa rin tapos tumaas pa ng konting points. So raspa talaga is the key. Ayun na nga guys, nag-switch na nga ako ng OB, diba? Kasama ko na yung kapatid ko doon tapos in-explain niya na sa akin lahat na kailangan talaga raspa. Sabi niya okay lang na February, wag lang paabutin na ng March. So dapat nga February 20 pa yung ipapaschedule na namin ng raspa ko. Kaso ito na nga, lumalala na ng sobra yung pain, tas nandun pa rin yung pagiging bloated ko, yung acid reflux, nandun pa rin lahat ng symptoms na yon kahit na nag-antibiotics na ako. Tapos yung pain, sobrang lala na niya talaga. As in, hindi pa ako nanganganak, so hindi ko siya makukumpara sa labor. Ayoko siyang ikumpara sa labor na ako lang yung nagsasabi. Pero, nung ine-explain ko sa kapatid ko kung anong nararamdaman ko, sabi niya, parang nagle-labor. Sana mawala na yung pain, guys. Hindi ako makatulog. Umaga na. As in, pagkapatay ko nung video kanina, nung pinapakita ko sa inyo na sobrang sakit ng nararamdaman ko, may lumabas. And kahit lumabas na yun, guys, masakit pa rin. Baka may lalabas pa ulit. Pero masakit pa rin talaga. Oh my gosh, ano to? Grabe talagang umiiyak na ako sa pain. Ang sakit talaga. Sobrang sakit talaga. January 30, buong madaling araw, sobrang sakit niya. Simula ng gabi pa lang, buong madaling araw, hanggang sa mga 5 a.m. yata yon or pa 6 a.m. na, merong lumabas sa akin, guys. Pasintabi lang talaga. Ipapakita ko dito, pero iba black and white ko na lang. So, trigger warning muna. Kung ayaw nyo makita, skip nyo na tong video na to agad. Pero ayan, guys, yung lumabas sa akin. Minsan talaga, naglalabas ako ng mga buo-buong dugo, lalo na kapag malakas yung period ko. Pero this time, hindi siya talaga dugo eh. Para siyang tissue, para siyang laman. Pinontak namin agad yung OB ko na yon. Tapos the very same day, pumunta ako sa kanya, pinapunta niya rin ako sa kanya. In-ultrasound niya ako, sabi niya, since may lumabas sa akin, baka mamaya, nabawasan na nga yung kapal ng endometrium ko, so baka hindi na kailangan raspahin or whatever, baka yung lumabas sa akin, pwedeng yun na lang yung i-biopsy. Kaso pagkapasok pa lang niya ng ultrasound device, guys, kitang-kita niya agad, nagulat siya. Ay, sabi niya, ang kapal pa rin, pati yung assistant niya na nurse. Sobrang kapal pa rin, tapos parang very bothered siya. Tapos alam niyo ba kung ano na yung size? Nasa 4 cm na. Tapos sabi niya sa akin, kailangan raspa na talaga kasi ayaw din daw niya na gano'n na kumakapal yung mattress na gano'n. So nung tapos na ako sa mga clearance ko, sa mga laboratory test ko, ang naging schedule ng raspa ko was February 11. At ang nakakaloka nun, bago pa dumating yung February 11, tuloy-tuloy pa rin yung mga pain attacks ko. Tapos mga 3 beses pang may lumabas pa rin sa akin na gano'n. A few days before na lang talaga ng raspa, sobrang sakit ng nararamdaman ko, as in, parang nagle-labor na naman nga daw. Tapos may lumabas sa akin, papakita ko sa inyo. Sorry talaga, pasintabi, black and white na lang. Halos kasing laki siya ng palad ko, ganyan talaga. This time nun, parang naman siyang beef, nakakaloka yung mga nakikita ko sa kanya, pero parang ganun talaga. Hindi na ako pumupunta sa OB ko sa mismong clinic niya. Puro Viber na lang kami nag-uusap, tapos pinapasend na lang yung picture para hindi na nga ako pabalik-balik, ganun. Tapos sabi niya, sige, okay lang daw, hayaan ko lang daw, total malapit naman na yung raspa ko. February 11 nga yun. Tapos alam nyo ba, nung niraspa ko, konti na lang yung nakuha sa loob ko. Siguro nga daw kasi nailabas ko na yung majority niya. Sabi nga nung pinsan ko, para kang nagse-self-raspa. So para talaga pala akong nanganganak. Siguro nung simulang naramdaman ko yung pagiging bloated, yung acid reflux, yung sobrang pain. Siguro parang ang nagle-labor na, parang gusto nang i-expel ng katawan ko kung ano man yung kumakapal na yun sa mattress ko. At ang galing ng katawan, no? Kahit na super painful yung naging experience ko sa mga panahon ng pain attacks ko, I'm glad kasi nailabas ko naman sila. So yung naging experience ko sa raspa ko, ikikwento ko rin sa different story time kasi hahaba na lalo tong video na to. Naglalagay lang ako ng hikaw. O gusto nyo ba yan? Hindi nyo kaya. Hindi nyo kaya yung parang mas malaki pa sa bangles na hikaw ko. So nung natapos na yung raspa ko, mga 2 weeks mahigit yung hinintay namin. 2 weeks naman talaga yung sinabi sa amin na paghihintay para dun sa resulta ng biopsy. Syempre, nung panahon na naghihintay, iba pa rin yung anxiety na
na nararamdaman ko. Pero alam nyo ba, simula nung nagpalit ako ng OB, nabawasan talaga yung kaba ko tsaka yung takot ko. Simula nung nakausap ko si Dr. Jeza, iba na yung nararamdaman ko. Wala na masyado yung kaba kasi nung ang kausap ko yung mag-inang OB na previous OBs ko, parang lagi kasi akong takot dahil sa mga sinasabi nila sa akin. Yung resulta ng biopsy ko, nung araw na yon nagpa-check up yung kapatid ko. So sa kanya binigay yung resulta ng biopsy ko and I'm so happy to say na negative naman. Benign lang yung resulta. I'm so glad kasi benign lang. So yung nangyari sa akin, hindi rin siya precancerous. So talagang ruled out yung cancer. Kumapal lang talaga yung matres ko, ganun. Siguro nga dahil sa hormonal changes. Pero I'm so happy talaga and I'm so grateful kasi hindi siya malala. Nung lumabas yung resulta, yung nanay ko, parang nabunutan siya ng isang buong tinik ng isda. Hindi lang isang tinik. Yun daw yung dahil kung ba't hindi siya nakakatulog, bakit naninikip yung dibdib niya palagi, kumakabog yung dibdib niya. Alam ko naman na anxiety siya. Alam kong dahil sa akin yon. Pero hindi ko kasi pinapakita sa harapan niya na weak ako. Pagka nga may pain attack ako, minsan hindi ko na sinasabi sa kanya. Ayoko na mag-worry siya kahit sa tatay ko. Ano ba yan? Baka naman masira yung ano, oo. Kung may nakikita kayong mga teary eye dyan, glitters lang yan, char. So, ayun nga, naraspa na ako. Negative yung resulta ng biopsy. Benign lang siya. So, what's next? Ang binigay na suggestion sa akin ng OB ko is mag-IUD ako. So, yung hormonal IUD na yun, naglalabas siya ng gamot para ma-counteract yung dami ng estrogen sa katawan ko. So, yung IUD, pagkatapos ng raspa, nilagay na rin niya para hindi na separate na procedure pa. And mag-update ako sa inyo soon about sa experience ko dito sa IUD. Ang next step, and actually, sinisimulan ko na, it's lifestyle management. Kailangan ko na ng weight management talaga. Kasi nung unang beses pa lang na nakaharap ko si Dr. Jeza, ang sinabi niya talaga sa akin, kailangan ko mag-lose ng weight. Yung fats, malakas siyang mag-produce ng estrogen. So, isipin nyo naman, bata pa lang ako, mataba na ako. Ilang estrogen na kayong meron sa katawan ko, diba? Kaya una pa lang, sabi niya sa akin na kapag katapos ng raspa mo, lifestyle management na talaga daw. Yun yung kailangan ko para gumaling ako. Kailangan ko talaga mag-lose ng weight. I'm actually at my biggest bago ko magpa-check up noong November 2025. Nasa 305 pounds na ako, ganon. So, bukod pa dun sa myoma ko, yung isa pang iniisip ko, syempre, yung hypertension ko, yung type 2 diabetes ko. Of course, gusto ko rin gumaling sa mga sakit na yun. Gusto ko rin ma-clear sila. Nagawa ko na before mag-lose ng weight, pero hindi talaga ako naging slim talaga. So, ngayon, ang sinadjust ng OB ko, mag-Ozempic ako, bukod sa makakatulong yun sa diabetes ko, parang pang jump start lang para mag-lose ako ng weight. Tapos nun, kapag tumigil na ako sa Ozempic ko, i-maintain ko na lang yung lifestyle na ganun. At least masasanay ako na konti na lang kinakain ko and everything. And actually, nag-start na ako ng Ozempic ngayon. Pang isang buwan ko na today. So, I'll talk about Ozempic in another video din. Pero yun yung ginagawa ko ngayon. So, ngayon, I'm glad to share with you na naglo-lose naman na ako ng weight, unti-unti. And syempre, lahat ng na-experience ko na to, lahat ng pinagdadaanan ko, kung may pain attacks man, kapag kayong ina-anxiety ako, lagi lang ako nagpe-pray, guys. Yun lang talaga. Kasi, sigad lang naman talaga yung makakatulong sa atin eh. Para sa akin na, yun ang belief ko. Siya lang naman talaga, walang iba. Alam mo yun? Kaya pagka nagpe-pray ako, pinagpapasalamat ko yung mga doktor, yung mga gamot, yung family ko, yung mga kaibigan ko na nakapaligid sa akin. Pinapasalamat ko kay God yun kasi alam kong sila yung ginagamit niya na instruments para matulungan ako. Tapos pinapabless ko yung mga doctors ko, pati yung even the nurses, yung mga tutulong sa pagpapagaling ko. Alam mo yun, sa surgery ko. Kasi alam kong ginagamit lang ni God lahat sila para matulungan ako. And I'm grateful na sila yung dinala sa akin kasi naging maayos ang lahat. So, ayun lang guys, sorry napahaba tong video na to pero I really wanna share this story kasi gusto ko talagang mag-spread ng awareness about dito lalo na sa mga kababaihan and kung meron ding mga guys na nakakapanood nito, magiging helpful din to para sa inyo, para sa mga mahal nyo sa buhay, sa mga nanay nyo, sa mga kapatid nyong babae, sa mga asawa nyo, sa mga jowa nyo. So gusto ko talaga siyang kinikwento. Gusto ko talagang kinikwento tong experience ko na to. Baka maraming matulungan kasi pagka nanonood ako ng ganito mga videos, nakakatulong din sila sa akin eh. Lalo na kapag kayo natatakot ako na ayokong ipa-check up muna siya, ayokong gawin pa to, ganyan-ganyan, ayoko pang iparaspa, ganyan. Pero pag napapanood ko yung mga videos na ganito yung ginawa nila, nagpa-check up sila agad, mas nabubuhay yung loob ko. Ngayon ko talaga masasabi na health is wealth. Yung mga prayers ko nung nagkakasakit ako, Lord, sana bigyan niyo pa ako ng chance na mabuhay pa, na gumaling ako sa sakit ko na to, na bigyan niyo ako ng chance na mabago pa yung life ko kasi gusto ko pang makasama yung family ko, gusto ko pang maalagaan yung parents ko. Yun yung mga
tumatakbo sa isip ko. Alagaan natin yung sarili natin, yung katawan natin, lalo na biyaya ni God sa atin to. So, alagaan natin, huwag nating abusuhin. Alam nyo yon. So, that's it for this video, guys. Ito na nga pala yung finished makeup look. Sana nagustuhan nyo siya. And sana nakatulong sa inyo itong story na to. Ayun lang. Stay awesome and accomplish your mission. Bye!